Chikanes. Ay, hey, mabuhay! Congratulations, everyone. My first set of questions for Jeff, Andre, and Chandre. Ayan. So yung question ko is, was there a pressure being part of this kind of show na talagang tinutukan ng napakarami and longest running afternoon show? And then yung second is, what specific dream was yung na-achieve mo out of this show? Like may na-purchase ba kayo or whatever that is? Sige, ako muna sa second para ano. Well, syempre, unang-una po, dun sa first question, sobrang malaking pressure din kasi sa totoo lang, first ever po nagkaroon ako ng role na doktor. So, ang pinaka-crucial po dyan talaga nung una akong nag-start as Dr. Ken Prado was yung kung anong si Dr. Prado. Hindi ko alam kung kailangan ko bang magpanggap na ibang tao para maging isang doktor or magiging ako pa rin yung sarili ko na doktor lang. Kumbaga parang ganon. And then dahil sa tulong syempre ni Direk Ed ng production, sooner or later na-figure out ko kung ano ba si Dr. Ken Prado. Na maging natural ka lang kung sino ka and pinaka-crucial doon yung mga medical terms. Kasi sa medical terms, hindi din na po kayo makakapag-adlib eh. And at the same time, may mga doctors po kaming on-set na talagang ibibigay sa inyo yung pinaka-medical terms na dapat sabihin nyo na hindi pwedeng magkulang. So, doon naman sa second question, ano nga po yung second question? What specific dream that you have achieved out of this show? Well, unang-una po ito po, nung nag-host po ako. First ever ko pong mag-host ngayon. And dun sa character ko naman po, mas naging vulnerable kahit papano dahil knowing na ang mga kasama po namin sa Abot Kamay, mga big stars po talaga. Miss Tina, Miss Hermina, Sir Richard, Sir Chucky na sobrang taga ng artista, yan. Hindi aside, pero hindi ko po na-feel na sila mataas sila Lahat po sila talagang ginaguide ka, andyan sila for you para mas matutunan mo kung paano yung magiging atake mo. And sobrang nagpapasalamat po ako sa kanila dahil hindi nila pinabayaan yung mga bagong artist na kagaya namin. And syempre, kinadirect and sa production. Syempre sa mga writers. Yan, maraming salamat. Yun lang pa. And ayun, ako naman, of course, sobrang na-pressure ako. Actually, hanggang ngayon, nag-pressure pa rin ako pag nasa taping kasi ayun, nahihiya din po ako magkamali kasi time is precious and 6 times a week kami umi-ere and ayun, parang tight kami sa time, ganun sa taping. So, isa yun sa mga lagi kong sinisikap sa sarili ko na dapat gagalingan ko para makasave ng time. And as someone na bago lang sa industriya and first ever project ko, ayun po, iba yung pressure, iba yung nararamdaman ko lagi pag nasa taping na, and di nawawala yung kaba, doon pa rin. And thankful ako syempre kasi yung mga co-stars ko, kahit sobrang tagal na nila sa industriya, hindi nila ako pinabayaan. Kumbaga, yung suporta andyan, and yung mga advices nila, yung mga payo nila sa akin, yung mga turo nila sa akin, and kila Direk, of course, sobrang haba ng pasensya nila sa mga bosses natin, and also sa mga staff din na tinulungan din ako para buuhin kung sino si Regan Tibayan and kung sino si Jeff Moses ngayon, and masasabi ko na malaking parte sila sa buhay ko. And so, second question ba? Oo nga. Ano po, siguro, of course, alam naman ng karamihan na ako'y taga-probinsya. I'm from Negros Occidental. So, sobrang bago sa akin lahat ng pangyayari dito sa Manila, sa work, especially. Kasi dati sa probinsya, sobrang simple lang ng buhay ko. But ngayon, keeping up sa showbiz, masasabi ko na-challenge talaga ako. And thankful ako kasi ang daming naidulot na lesson sa akin. And ayun, ang maging isang artista ay isang malaking pangarap. And natupad na ngayon. And thankful ako na
from probinsya, ayun, kaya ko nang tumayo sa sarili kong paa ngayon dito sa Manila. Thank you. Thank you po. Andre?